Pag-usapan natin, tatalakay sa mga kaganapan sa ating lokalidad. Pag-usapan natin, hihimayin ang mga usaping umiiral sa bawat pampublikong tanggapan. Makinig na at pag-usapan natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigan Arnel Avila. Pag-usapan natin. Microphone, kaya't ulit, Lunes na naman. Mukhang nalunisan tayo. Anyway, ayun, babawasan mo ng konti. Okay, sige, thank you. Ito ho muli ha, at nagpupugay sa bahagi ng ating programang pag-usapan natin. Nag-aanyaya po muli, samahan nyo kami sa kabuuan hanggang mamayang alas 8 dito sa ating ginagawang regular na paghahatid ng mga balita at impormasyon at mga pagtalakay sa mga kaganapan dito po sa ating lokalidad. Kasama po, siyempre, ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila, kung ano man po yung maliit na nakakayanan sa presentasyon ng ating maliit na palatuntunan, sana po kami inyong mapagtiyagaan. Okay? Sabay-sabay po tayong napapakinggan sa 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, at 98.3 1 FM. Gayon na rin dito sa ating dalawang lokal na himpilan ng telebisyon at siyempre, yung mga regular na nakasubaybay sa atin through Facebook Live. Ayan, sige po, lahat nais natin kupuhin ang bati, yung lahat ng mga nakatutok sa atin sa ganitong oras ng umaga. Salamat po ng marami sa inyo. Okay. Ayan, mabuti naman. Sabi ko nga kahapon sa ating post sa Facebook, itong bagyong si Bising, pangalawang bagyong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, bagamat medyo naramdaman ho yung pananalasa sa ilang bahagi ng rehiyon ng Visayas at Kabikulan, salamat naman po dito sa atin, sa lungsod ng Lucena at sa lalawigan po ng Quezon, hindi gaano at umepekto sa atin itong si Bising. Ipagpasalamat natin. Di sana naman, kaakibat naman yung panalangin natin na sana hindi naman ito nagdulot ng pinsala doon sa mga lugar na dinaanan po nito. Kasi may ilang lalawigan din po yung ipinailalim sa signal number 2 at signal number 1 at nakita natin yung mga footage kahapon na may ilang mga lalawigan sa Bicol area at sa Visayas region ang hinampas po ng mga malalaking alon. Dito sa atin, I think, kung di ako nagkakamali, Saturday, naranasan natin yung halos maghapon na medyo may hangin, pero hindi naman nagdulot po ito ng malalakas na buhos ng ulan. Yan, sige. Magandang morning, Lunes uli, panibagong umpisa ng isang linggong pagtatrabaho para sa atin. Kagaya po sa tuwi-tuwi na, lagi na binabanggit natin, salubungin po natin, umpisahan po natin ang unang Lunes ng pagtatrabaho na mayroong kaakibat ng ngiti sa ating mga labi. Lalo na, higit siyempre, importante, yung mga naglilingkuran sa mga pampublikong tanggapan. Ibig sabihin ay mga sa government offices. Okay? Sige po, hindi naman mahirap yan Gawin nyo lang practice yan, makakasanayan nyo rin yan. Community Pantry, magbigay ng naaayon sa kakayanan at kumuha ng naaayon sa pangangailangan. Good morning. May mga nababalita ho tayo kahit dito sa atin sa lungsod ng Lucena, may mga nauna ng mga nag-put up ng kanilang community pantry at may mga nagpapadala sa atin ng mga mensahe. Yung iba mamamalengke pa daw, mamimili pa daw, pagkatapos ipuput up din nila yung mga community pantry na yan. Okay? Pag-usapan ho natin, napakagandang napakagandang inisyatibo sa hanay ng mga kababayan po natin regardless of their status in life. Hindi naman kinakailangan maging mayaman. Hanggat naroroon sa puso ang namumutawi, makapagkawang gawa, makapagbigay dun sa mga nangangailangan. Pero sabi ko nga, huwag naman natin abusuhin.
sa aspeto ng politika. Hindi naman sana natin magamit ito sa aspeto ng politika. Pagkatapos, yung mga kababayan maaaring makikinabang po rito, huwag naman nating daklotin lahat. Yung sabi nga ho doon sa kawikaan, nang naaayon sa pangangailangan. Titingnan din naman kasi natin, i-consider din kasi natin yung pangangailangan din ng iba. Malaking ano po yan, malaking tulong po yan para sa ating community. Ilan lang ho yan sa mga pag-uusapan natin. Of course, yung ating local news, yung ating COVID-19 update sa lungsod ng Lucena, at kung pahihintulutan ng oras natin, ihahayag din natin yung kalalagayan ng COVID sa lalawigan po ng Quezon. In the meantime, unahin na muna po natin yung pinaka-importanteng sangkap ng ating program, at ito ho ay yung inaabangan po ninyong portion, yung pag-usal natin ng mahalagang panalangin na siya pong gigiya sa atin sa lilipas na maghapon. So please, join me as I pray. Magandang umaga po, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo sa araw na ito, sa mga oras na ito, at sa pagmulat po ng aming mga mata, ay naghudyat po muli ito ng panibagong pag-asa para sa amin. Lilipas po ang maghapon, dadako po kami kung saang lugar. Sana po ay gabayan ninyo kami at mailigtas ninyo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Panginoon naming Diyos, amang nasa langit, maaring sa mga oras na ito, ay nagtataglay po kami ng mga karamdaman o suliranin sa aming mga buhay. Sana po ay hipuin ninyo kami at maibsanawa ang mga nararamdaman naming ito. Gayon din po naman, ay patuloy din po naming hinihiling at itinataas sa iyo ang katuparan po ng aming mga kahilingan. Turuan niyo po kami na maging magaling pa sa aming propesyon at sa aming paghahanap buhay. Subalit ang higit sa lahat, mas turuan niyo po kami na kami ay maging mabuti. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, good morning nga pala kay Bishop Mel Ray. Uy, parang matagal-tagal ko yata hindi nababati itong si Bishop. Parang ngayon na lamang yata uli eh. Ganon na rin itong ating brother-father na si Father Ramil Esplana. Good morning, brother-father. Iba kami magkamayan yan. Ganyan kami kung magkamayan niya, si brother-father Ramil Esplana eh. Okay, Father Francisco Bingo, magandang morning. Sa Diocese po ng Lucena, magandang umaga sa lahat ng mga relihiyon na nararito ho sa atin, na naabot ng ating signal morning good. Okay, unahin ko na lamang muna siguro yung ating COVID-19 update. Makikita po natin dito sa ating chart, oy, Lusinaheng, mga katoto. Ito po yung mga nakikinig po sa atin sa radyo. Kahapon po ito as of 6 p.m. April 18, 2021, ay meron po kahapon na naitala na panibagong 12 kaso. Kaakibat po ng new 12 confirmed cases, meron naman pong naitala rin kahapon na 6 na recoveries. Dahil po rito, nagbigay ito sa kabuuang bilang na 137 na active confirmed cases as of yesterday, April 18. Ilan na po tayo ngayon? Ngayong simula po effective yesterday, 137, 137, 137. Yan ho yung kabuang bilang ngayon ng mga active cases sa atin sa lungsod ng Lucena. Thank you. Kung matatandaan po ninyo, kung yan ay 137, ilang beses ko nang inulit ito dito sa ating program, March 6, yan po ay 7. O ibig sabihin, almost after more than a month, pumalo po at nadagdagan uli na 130. Kaya ho nag-137 na naman tayo. Okay? Kahapon din sa buong bansa, may naitala po. Palagay ko kasama na yung naitala dito sa atin. 10,098. Bagong kaso po ito. Parang ordinaryo na 10,000 araw-araw. Paano ga tayo, Nere? Mag-1 milyon na ho tayo
Yung mga naging confirmed cases po sa Pilipinas, mag-1 milyon na po tayo. Tama yung sabi ng Okta, prediction ng Okta Research. Anyway, ang active cases natin sa buong bansa is 141,089. Okay? Sa ating lalawigan ng Quezon, meron tayong, pumalo na rin ang husto. 1,129 ang active cases natin sa buong lalawigan ng Quezon. Ilan sa mga nagtataglay nito, halos magdo-double digits na naman pala yata uli lahat. Lucena, 131, Candelaria, 107. Parang kulang ng 6 ito. 137 yung binasa natin kanina. Kailan pa ba ito? April 18 din eh. 19 tayo ngayon, di ba? Sige. Candelaria, 107. Infanta, 106. Sariaya, 79. Tayaba, 66. Lukban, 59. Chaong, 58. Mauban, 54. Bagbilao, 49. Kalawag, 39. Real, 36. Ito ho yung medyo pababa na yung ibang babanggitin natin dito at baka kumonsumo naman tayo na mahabang oras para po rito. Nevertheless, ngayon po, mula doon sa dating, magre-review tayo para meron tayong comparison, no? Nasaan na yan? Natabunan na yata na naman ang gusto eh. Saan makita ko pa? Ayaw! March 5, take note, makinig pong mabuti, noong March 5, ang kaso na lamang po sa lalawigan ng Quezon ay 126 buong probinsya. Kahapon, April 18, pumalo na po uli ito sa 1,129. Mario Sepo. Ingat-ingat po mga katoto, ha? Malaki po ang magagawa ng bawat isa sa atin para ma-contain natin ang paglaganap ng virus. Okay? Isunod naman natin dito yung paghahatid natin ng mga lokal, ng mga pagbabalita, kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. Mula po rito sa mga katuwang natin ng mga field reporters, alamin natin ang detalye tungkol rito sa Gumaca-Pitogo Access Road, formal nang binuksan sa publiko. Ang detalye ng report mula kay Ronald Lem. Formal nang binuksan sa publiko ang katatapos lamang na Gumaca-Pitogo Access Road na isa sa mga inisyatiba ni 4th District Congresswoman Dr. Angelina Helentan. Naisa katuparan ang naturang proyektong ito dahil na rin sa pagtulungan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Tourism o DOT. Mayroong mahigit sa 1 kilometro ang kalsada na banggit na kung saan ay nagdudugsong ito sa bayan ng Gumaca at patungo naman sa bayan ng Pitogo. Ang nabanggitan na ito ay patungo rin sa isa sa mga dinadayong tourist attraction sa lalawigan ng Quezon na Bosque Cave. Bukod dito, isa sa mga pangunahing pangkabuhayan ng mga naninirahan sa lugar ay ang pagkukopra na kung saan noon na hindi pa naisasaayos ang kalsadang ito ay nahihirapan ang mga sasakyan dumaan dito lalo na kapag umuulan upang makuha ang produkto ng mga magniniyog sa lugar. Kung kaya naman lubos na nagpapasalamat ang mga residente na nasasakupan ng nabanggit na daan kay Congresswoman Helentan sa pagsasaayos nito. Napakalaking tulong nila ito upang mas maging mabilis ang transportasyon ng kanilang produkto at mahihatid ito sa ibang bayan, gayon din ang paghahatid ng kanilang mga pangailangan. Ang pagsasayos sa naturang kalsadang ito ay dahilan na rin sa pagnanais ni Congresswoman Helentan na maging daan rin ito upang sa mga naninirahan dito na magkaroon ng pangkabuhayan sa pamamagitan ng maayos na daanan at maiangat ang pamumuhay ng mga ito. Para sa TV12 Balita, Rondim Nag-ulat. Maraming salamat Ronald Lim. Governor Danny Suarez sinigurong patuloy ang pagbibigay ng mga pangangailangan sa sektor ng kalusugan sa lalawigan. Ang report mula kay EJ Bagnes. I will never fail, Quezon. Ito ang naging pahayag ni Governor Danilo Danny Suarez sa naging panayam nito sa programa ni Arnel Avila na pag-usapan natin kamakailan. This I commit.
I will never fail Quezon. Ayon kay Suarez, nakakalungkot na hindi naipasa ng miyembro ng sangguniang panlalawigan ng proposed budget for 2021 na katunayan ay ilalaan dapat sa iba't ibang pangailangan sa lalawigan lalo tigit sa serbisyong medikal. Aniya, bagamat maraming naapektuhan ng reenacted na ito, ay sinisiguro naman ito na mayroon silang solusyon upang patuloy pa ring matugunan ang pangailangan sa sektor ng kalusugan. Dagdag pa nito, itutuloy din nila ang paghiram ng 1 bilyong piso upang masuportahan ang pangangailangang medikal, gayon din ay matulungang makarecover ang lalawigan sa pandaigdigang krisis pangkalusugan. I set aside 1 billion peso. I made arrangement with the Land Bank and DBP who are both eager to lend us money because ang ating borrowing capacity is 5 billion actually. Ngayon, ang sabi ko, itutuloy ko na lang ito at itong pag-avail ng loan because after this, we need to recover. Katunayan, Anya, ang 1 bilyong halaga ay ilalaan upang makabili ng COVID vaccine para sa planong mass vaccination sa mahigit 1 milyong maaaring mabakunahan sa buong probinsya. Sa pamamagitan rin ng mass vaccination na ito ay makakamit ng lalawigan ng herd immunity. Samantala, ipinapaabot naman ni Governor Danny Suarez na hindi man naipasa ang budget para sa taong 2021 ay hindi niya bibiguin ang mamayan ng lalawigan ng Quezon. Para sa TV12 Balita, EJ Bagnes, nag-uulat. Maraming salamat EJ Bagnes. Mga ospital sa lalawigan ng Quezon hindi pa fully occupied na ginawang paglilinaw ni Governor Danny Suarez. Ang report, alamin naman natin mula kay Christine Monferro. Nilinaw ni Governor Danilo Danny Suarez sa isang panayam sa programang Pag-usapan Natin ni Arnel Avila kamakailan na hindi pa full bed capacity ang mga ospital sa lalawigan ng Quezon. Sa pahayag ni Suarez, sinabi nito na ang lahat ng ospital sa lalawigan ay hindi pa puno pagdating sa usapin ng iba pang mga karamdaman, ngunit pagdating naman sa usapin ng COVID-19, sinabi nito na ang mga bed capacity ay puno na. Tayo fully occupied sa bed capacity. Yung COVID beds ko, puno na. Pero yung other illness, meron pa tayong bed for that. Aniya, natatakot ang mga tao sa mga ospital na may COVID patients, kaya sa 16 na district hospitals nagpupunta ang mga pasyente, kaya naman napupuno ang mga ito. Ayaw nang magpa-hospital muna, natatakot, alam nila may COVID patient sa hospital. So ang nangyayari ay napupuno yung ating 16 na district hospital. Doon lahat sila nagpupunta. Sinabi din ni Suarez na ang ilan sa mga pasyente na nagtutungo sa mga district hospitals ng lalawigan ay hindi taga Quezon kundi taga kalapit bayan ng lalawigan. Gayunpaman, hindi naman aniya masisisi ng gobernador ang mga tao kung natatakot ang mga ito na pumunta sa ospital dahil sa pangamba na baka doon pamahawa ng nasabing virus. Kaugnay nito, binabalak naman ni Suarez na mag-expand pa para aniya matagdagan ang bed capacity ng lalawigan. Samantala, ibinahagi din naman ng punong lalawigan na kung sakali man na humingi ng tulong ang mga ospital na nasa National Capital Region, ay handa niyang tanggapin ang mga ito. Para sa TV12 Balita, Christine Monferro, nag-uulat. Maraming salamat, Christine Monferro. Pamunuan ng Lucena City Public Market naglabas ng takdang oras ng pagbili sa palengke ngayong nasa ilalim ng GCQ ang Lucena. Ang report alamin natin mula kay Josa Cruzat. Ngayong kasalukuyang nakapailalim sa General Community Quarantine ang lungsod hanggang sa katapusan ng buwan ng Abril, minarapat ang pamunuan ng Lucena City Public Market na maglabas ng takdang oras ng pagbili dito. Ito ay upang tumalima sa kautusan na curfew hours na nakapaloob sa GCQ guidelines. Kinumpirma ni Mall Market Administrator Noel Palomar na magbubukas ang pamiliang panlungsod sa ganap na alas 5 ng umaga at magsasara ng alas 6 ng gabi. Nakapaloob kasi sa GCQ guidelines na ang curfew hours ay sa pagitan ng alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Kaya naman minarapat ni Palomar na magtakda ng kaunting pagbabago sa oras ng bilihan sa palengke. Kaugnay pa rin ang pagtalima sa mga panuntunan sa ilalim ng GCQ, patuloy pa rin ang paanyaya ng pamunuan sa mga mamimili na magsuot ng face mask at face shield sa loob ng pamilihan at ang pagsunod sa physical distancing. Habang gayon din naman ang mahigpit na pagpapaalala sa pagsunod sa mga nabanggit na kautusan ng mga maninindahan sa palengke nang sa gayon ay maging magandang ehemplo ang mga ito sa mga nagpupuntang mamimili. Samantala, patuloy pa rin naman ang one entrance at one exit point concept ng pamilihang panlungsod sa layon na ma-monitor ang paglalabas-pasok ng mga tao sa lugar.
Para sa TV12 Balita, Josa Cruzat nag-uula. Maraming salamat, Josa Cruzat. Sumayin niyo po mga kaibigan ang ilang detalye ng ating mga pagbabalitang lokal na kinalap dito sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. Salamat dito sa ating mga nakatuwang na sina Ronald Lim, EJ Bagnes, Christine Monfero at Josa Cruzat. Okay, sige, thank you ha. Sabi ko nga po sa inyo, kung wala man tayong invited guests sa ating program, kaakibat naman natin yung mga local news na yan para naman nang sa gayon, mas mapalawak natin yung paghahatid ng kaukulang impormasyon at mga pagbabalita, lalo tigit doon sa mga tinatahak na programa at proyekto ng lungsod ng Bagong Lucena. Ito na ang tamang panahon para sa higit na kaunlaran at pagbabago. Good morning, Kuya Mark Alcala. Ayan. Tama, no? Ito na yung tamang panahon para ituloy ang higit na kaunlaran at pagbabago. Ayan. Good morning, Kuya Mark Alcala. Okay, teka muna, Sus Mariose po. Hindi maiwasan dito. Pabati naman po kay Mader. Kita. Ang lupit paring Danny Ordonez, no? Si mama mo is 89 years old. Malakas na malakas pa si mama mo, ha? Nakakapamasyal pa at nakakapag-stroll pa. Good morning, nanay o mami o mama. Si Naida Ordonez for your 89th birthday today. Malakas na malakas si mami. 89. Biyaya ito, biyaya. Abutin ka ng 89. Yung AirPods ko kasi, 85 nung mamaya pa eh. Nakakatuwa kapag ka makakabalita ka, no? Na may mga ganitong tumatagal na edad. Si Nanay, si Naida Ordonez, 89 na 89th. Happy birthday po, Nanay. Mami, Mama, si Naida Ordonez. Abutin kaya natin tong edad na ito. Ako kasi ngayon, 58 na eh. 58. Baligtarin mo, parang 85. Ako, mag-85 ako, swerte ko na eh. Kaya lang, bumababa yung mga mortality natin ngayon eh, no? Pabata ng pabata yung mga namamatay eh. Sa hiho ng mga komplikadong sakit. Oh my gulay. Sige, thank you ha. Good morning po. Good morning po, Sir Arnel. Pabati naman po ng maligayang kaarawan ang pinakamaganda, pinakamasipag, at pinakamagaling na singer ng Maryhill College. Meron ba kayong ganyan dyan sa Maryhill College? Ay isalin natin ito sa contest. Sino yung nagbe-birthday ngayon? Si Miss Raylene Hilbuena. Miss Raylene Hilbuena. Sana mas marami pang tao ang ma-inspire sa mga kanta mo. Pwede ba natin maging guest dito si Miss Raylene Hilbuena ng Maryhill College at makuha natin ang sample kung magaling ang kumanta ito? Sana mas marami pang tao ang ma-inspire sa mga kanta mo. Support lang kami palagi ng mga kapwa mo teachers sa Maryhill College. We love you. Mwah-mwah. Chup-chup. Happy birthday, Miss Raylene Hilbuena. Okay, doon sa mga yung ibang mga birthday celebrants, mamaya natin babatiin after our commercial break. Okay? Sige po, salamat ng marami. Meron lang ako, nasaan na yun? Walang problema, paring Danny Ordonez. Okay. Nasaan yun dito? Good morning, Miss Ellen Baltasar, paring Dr. Jose Albert Gabatin, Lynn Cuenca. Good morning po, Kuya Arnel. Sadyang ikaw po ang idol ng nanay ko. Lagi ka po niyang pinakikinggan tuwing umaga. Okay, thank you. Ingat, Nelson Antinor, Brother John Buenafe, mula dyan sa Canada. Alpha Delta chapter ito okay? Ng Alpha Phi Omega. Brother Reynaldo Consul, Kuyang James Tadiosa, Monday morning again, stay safe. Arthur Boyen Eliasar, Miss Clariba, Zil? Shout out po sa Prime Water,
dito po sa Barangay 4, halos wala pong tubig. Magkameron man po ng tulo ng tubig, malakas pa po ang ihi ng bata. O isa na mapakinggan ito ng mga taga Prime Waters. Okay? Paring Buboy, Maring Alice Ong, thank you so much. Ha? Paring Buboy, Maring Alice Ong. At okay, pinapautang ninyo ng materyales. ng St. Peter Hardware dyan sa Isabang. Hindi nababawasan yung kanilang mga customer at mga suki. Nananatili sa dati kahit ang dami na nagtayo ang mga hardware na malalaki dyan sa Isabang. Thank you ha, paring Buboy, Maring Alice Ong ng St. Peter Hardware. Naku na, hindi ko na ilista yung babatiin kong isa. Magtatampo na naman yun. Paring Oni Ong, Jiboy Chua, Jay Chua, good morning. Again, paring Oni Ong. Ana Cabral Gamboa, watching from Qatar. Tita Alice Leonora de Mesa, Annalisa Garcia Monfero, at kay Miss Karina. Okay, sige. Meron pa ba dito? Raymart, sa first day po namin, mag-pantry. Ano ibig sabihin ng sa first day? Okay. Ayan, no? Mamaya natin pag-uusapan yung mga community pantry, no? Na nakaka-inspire, no? Nakaka-inspire. Meron nagpadala dito si Raymart Horbina. Ano yung sabi niya rito? Mobile Community Pantry, Mutual Aid and Solidarity, Sulyap Bayan. Was there a particular organization? Oh, ganda nito, no? May kalabasa, may talong, may pang-chapsuy, may iklog, may bigas, may repol. Ay, naku, nakakatuwa naman kayo. Iba pa ho yung pagkain, iba pa yung food pantry doon sa alak pantry. Ang sabi sa food pantry, magbigay ng ayon sa makakayanan, kumuha ng naayon sa pangangailangan. Sa alak pantry, iba naman, tumagay ng naayon sa kailangan, mamulutan ng ayon sa pangangailangan, at higit sa lahat, mag-ambag. Kung kinakailangan. Babalik tayo second half. Makalipas po lamang ang ilang mga palala. Pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na healthy na. May sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Oh, pagod na kayo no? Sabi ko naman sa inyo, mag-Marcafe na kayo. Iba na yung masustansya na, may sarap pang natural. Marcafe, ang sarap ng natural. natin ang pagbabago at tinutol ang tanikalang pumigil sa pag-unlad ng Lucena. Sinubukan nating maramdaman ang paglalahad ng mga programa sa malumanay at walang pananakot na pamamaraan. Sama-sama nating ibinangon ang bagong Lucena sa pangungunan ni Mayor Dondon Alcala. Ito na ang tamang panahon para ituloy ang higit na kaunlaran at pagbabago. Kayang-kaya basta't sama-sama.
bangon para sa bagong Lucena. Pilipinas kong mahal, akay ang pananampalataya sa may kapal. Mga minamahal kong Lucinahin, atin pong pinapaalalahanan ang lahat para sa higit na pag-iingat at pagsunod sa mga pinaiiral na health and safety protocol. Malaki po ang maiitulong nito para makontrol natin ang paglaganap ng COVID sa ating lungsod. Atin po sanang sundin at igalang ang mga barangay marshal na siyang nagpapatupad ng mga alituntuning ito sa alinmang barangay na sakop ng lungsod ng Lucena. Ang ginagawa po nila ay para lamang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Pag-usapan natin host Arnel Avila would like to thank the following: Dr. Sherwin Liego, your skin doctor in Lucena, and SM City Lucena. Pag-usapan natin kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. And half ng ating programang pag-usapan natin, thank you so much doon sa mga, dami nagpapadala sa atin ng picture. Thank you so much po ha. At sa pamamagitan ng ating mga binubuksang topic at palagay ko naman yung iba aware doon sa existence ngayon, no? Nung tinatawag nating community pantry, hayaan po ninyo at baka sa pamamagitan din naman ng maliit na nakakayanan ng programang ito, makapang-engganyo tayo doon sa iba pang mga kababayan natin, no, na magsagawa rin ng kanilang mga community pantry. Teka muna, happy birthday muna dito sa mga nagdaraos din ng kanilang birthdays today. Kay Miss Jobel Namon Mendoza, happy birthday. Ganon din dito kay, si dating kagawad pala, Banjo Mitra Paulo, ng Barangay 9, ay nagbe-birthday din pala ngayon. Ito yung anak ng kaibigan natin at dating konsihal, Vic Paulo. Banjo, happy birthday ha. Okay, ganon din kay Miss Ningning Milyar, happy birthday. Sino pa yung mga babatiin natin dito? Angelito Liwanag, happy birthday. Binabati ka ni Miss Marilyn Liwanag. Okay? Good morning, Brad Arnel. Si Brad Earl ito. Pabati naman sa aking panganay na anak na si Ate Elise ng happy 28th birthday. Okay, Ate Elise, happy birthday. Binabati ka ng iyong papa na Brad ko naman sa apo. Na si Papa Earl o si Brad Earl. Sige, happy birthday. Sino pa yung mga babatiin natin dito? Jason Pangulo Tan, from Erap. Happy birthday daw po, Jason Tan Pangulo. Binabati ka, sige, wala nakalagay, mahirap baka mamaya mabanggit ko yung pangalan, bawal banggitin. Sige. Good AM, Idol. Pabati naman ng happy birthday kay Mio na driver ni Paring Gemi Formaran. Si Anthony ito ng Barangay 4. Birthday pala ni Mio ngayon. Sige, tingnan natin kung nakikinig si Mio. Mio, dahil birthday mo, tingnan ko lang kung makikinig, no? Punta ka sa akin. Pag hindi ka nagpunta, hindi ka nakinig. Pasyalan mo ako hanggang mamayang alas 12 rito. Sige ka. Sayang din. Sige. Doon sa mga nagdaraos pa ng kanilang birthdays today, happy birthday. Sabi ni Anita, pabati naman po kay Mars Cheryl Mercado mula kay Ma'am Ingrid Gunday. Kay Miss Graciel, blessed morning, good Monday morning po. Okay, thank you. Miss Megan Barroso, thank you po, Sir Arnel Avila. You're welcome po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Elmar Reyes ng Bubbles Restaurant. Nakakatuwa. Daming nakasubscribe sa atin every day, every morning. Elmar Reyes ng Bubbles Restaurant.
Yung may pinakamasarap na crispy pata sa buong Pilipinas. Brother Caloy Anyoso ng Club 1925, Manny Emmanuel Briones. Happy birthday po kay Jane Bianca Casino ng Lukban mula dito sa Magandang Bombera. Magandang Bombera to, sexy pa eh. Ayan, si Miss Kichi Sales Bastillas. Okay, may hahabol pa ba? Wala na. Sige, mamaya ko nila kung may mabubuklat pa tayo. Ay, napag-usapan natin yung community pantry, no? Alam nyo, maganda yan eh, no? May mga kausap tayo through Messenger. Sabi nila sa akin, Sir, kami po medyo nag-iipon pa. Yeah, take note, take note. Kami po medyo nag-iipon pa. Siguro, most likely, mga next week po, maybe within this week. Kami ho mamimili at pagkatapos ho maglalatag din kami ng table community pantry. Sabi ko, wow, dakila naman. Sabi ko, padalhan nyo ako ng picture, no? Padalhan nyo ako ng picture para nang sa gano'n naman, mai-post din natin or kaya malay nyo, magamit din natin dito sa ating program. Good morning kay Konsehal, tama ba ako kung hindi ako nagkakamali, Christian Ona. Parang may nakita ko na daanan sa aking news feed ng Facebook Tama ba yun, Konsehal Christian Ona? Parang ikaw naglagak din o naglagay din ng table ng community pantry. Hindi ko lang alam kung saan lugar yan. Taga saan ba si Konsehal, Konsehal Ona? O siguro, no, magandang challenge ngayon ito. Ayan. Teka pala muna, may mga natira pa pala rito. Baka mamaya sabihin Ayan. Pakisuyo nga po ng number ng Water District. May i-report lang po akong tagas. Sa bagay, ilang pamilya din naman yung nakikinabang doon sa tagas na yun. Dahil wala naman silang linya ng tubig. Kaya lang po, unfair naman sa mga merong kontador. Oo naman. Kami po ang naaagawan ng daloy ng tubig. Pagpasensyahan nyo na, pwede kayo mag-subscribe sa kanilang Prime Water Quezon Metro page, no, sa Facebook. At pwede kayong mag-message doon sa kanila. Sige po. Para nang sa ganun, maiparating ninyo yung inyong concern. Okay? Ngayon, balikan natin yung community pantry. Napakasarap ho nito. Okay? Alam nyo, kaya ko ito siguro isang paraan din kung bakit medyo dinidiscuss din natin ito today is to encourage more individuals. No? If we talk about to encourage more individuals, para mahikayat, para tatagalogin ko lang, para mahikayat yung mas maraming bilang ng mga individual or mga mamamayan. It does not necessarily mean na may pera ka, no? It does not necessarily mean na mayaman ka. Mas masarap pa nga yung mula sa puso Hindi naman kinakailangan maging marangya Kasi alam nyo, ang kagandahan kasi nito, ito'y nagsimula sort of a rejoinder, no? Itong community pantry, nagsimula po ito, pumutok ito sumikat ito nag-trending ito sa Facebook no? Tapos ito yung nagsisilbing ngayon, ang tawag mo sa ganon? Giya, okay? Inspirasyon. Ito yung nagsimula sa Maginhawa Street sa Quezon City. Sa pamamagitan nitong pangalan nito? Atreng, tama ba ako? Atreng Non? Yun yung pangalan niya I am a little bit aware of Maginhawa Street in Quezon City. Nakapunta na ako, hindi nadaanan. Nakakain ako one time doon Yung Maginhawa Street na yon, isang haba yun ng street. Na ang makikita mo puro restaurant, yung mga bars, marami iba't ibang klase ng mga kainan yung haba na yon ng Maginhawa Street na yon sa Quezon City. Alam nyo, simula nung sa pamamagitan ng inisyatibo nitong isang nagngangalang Atreng Non, I think something like that, Atreng Non, naglagay siya ng isang table. No? Yun yung sinasabing community pantry. Dito, doon sa table na yon, merong isang balot ng kalabasa, yung hinati-hating kalabasa, merong itlog, may bigas, may isang lata ng sardinas,
Nakalagay lang yan doon. Okay? Walang number, walang para sa pila, wala. Kung sino yung gustong kumuha. Ayan. Ngayon, nung makita ito at na-post sa Facebook, nag-trending, no? Ibig sabihin na nag-trending, maraming humanga. And because of that, dahil po rito, marami ngayon ang nagpadala ng tulong. Kaya nga nakalagay doon, magbigay ng ayon sa makakayanan. So, ibig sabihin, yung community pantry na sinimulan doon sa Quezon City na inisyatibo ng isang residente, pagkalagay niya doon, dumagsa yung iba't ibang mga tulong sa kanya. More so in kind or in goods, no? Yung mga gulay, bigas, sardinas, itlog, no? Doon nagsimula ho itong community pantry na ito eh. And dahil doon sa bumaha yung mga suporta, bigay ng naayon sa nakakayanan, inatado naman nila ngayon. So yung community pantry doon sa Maginhawa Street sa Quezon City, for almost a week now, if I am not mistaken, hindi ho nababawasan, hindi nasisiro doon sa mga supply. Ito ngayon ang malupit, na dahil nag-trending, siyempre, most probably, mga nearby residents ng Quezon City, Maginhawa Street. Maginhawa Street, okay? Nagiging common sight na ngayon yung natural lugar para makita mo yung pila ng mga tao na kahit pa paano, meron silang makukuha ayon sa kanilang pangangailangan. Okay? So, nag-trending ito. And because of this, eto ngayon, alam nyo na, dito mo hahangaan ang mga Pilipino eh. Okay? Nakakatuwa, sadya, no? May makikita kang magsisilbing inspirasyon kapag kami makikita kang ganito, na yung pagbibigay ng pagpapakita ng kawang gawa. Kahit papaano sa maliit na nakakayanan, natutugunan yung mga maliit na ilang pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan. Ngayon, because of this, ginaya ngayon yung concept, no? Lumawak siya in a matter of days, in a matter of days lang, kasi parang last week lang naman pumutok itong community pantry na ito eh. So marami ngayon ang gumaya. May nakita pa nga ako, tama ba ito, Brother Noe Alcantara ng Chaong, Quezon? Parang may nakita ako, somewhere in Chaong, naglagay din ng community pantry. Marami doon, yung iba nga nagpapasyo. Hindi, wala ho sa sosyalan ng item yan, Regardless kung ano, importante ho mula sa puso. Hindi pa pwede maglalagay kayo ng community pantry pagkatapos sisinuhin ninyo yung kukuha. Bawal yun. Kung ito lang tip. Kung maglalagay kayo ng community pantry, make sure na yan ay mula sa inyong puso. Kung meron mang kumuha dyan, kung meron mang kumuha ng isang pamilya, ng isang balot, isabagay, konsensyahan na yun no? Ang nakalagay kasi doon kumuha ng ayon sa pangangailangan. Mas maganda pa pala yung ganito nagiging disiplinado yung mga tao kasi kusa na ibinibigay sa kanila, walang numbering, walang number code. Yung makikita mo, yung isang matanda, makinig kayo mabuti, yung isang matanda, alam nyo kung ano yung kinuha lang niya. 2 piraso nung ginayat na kalabasa at saka 2 itlog. 2 itlog. Sabi ngayon nung nakatao doon sa isang community pantry, hindi na sa Maginhawa Somewhere in Ilocos Sur yata sabi ngayon lolo, kuha po kayo. Parang kakaunti ho yung kinuha ninyo Alam nyo yung sagot ho ng matanda ni lolo, ito lang ho naman yung kailangan ko. That's good. Siguro iniisip din ng matanda, hindi lang ho naman ako yung mangangailangan Marami pa ho dyan, tsak marami pang mangangailangan. Anong puntos ho natin?
Kung sakasakali man, maaaring sa naabot ng ating signal, nasaan man kayo ngayon, may matsyempohan kayong community pantry para po sa lahat yan ng nangangailangan, ha? Hindi po yan ihahain sa isang partikular na pamilya lang. Baka kasi mamaya, oy, bato-bato naman sa langit, sana wala namang ganitong klase ng individual, no? May mga nagkukusa na hong tumulong sa atin mula sa mga private individuals. Baka naman ako, bigyan nyo rin naman ng consideration yung iba pang mga nakapila doon sa likod. Hindi ibig sabihin yan, open yung pantry na yan, dadakot kayo ng 1 dosenang itlog, 10 kilong bigas. Tapos 5 supot ng pang chapsoy at saka 10 dilata ng sardinas. Mahiya naman kayo. Yes, baka kasi mamaya may mga ganyan klase ng individual, mga walang hiya Ano ibig sabihin ng walang hiya? Walang hiya, makapal ang mukha. Hindi ibig sabihin ng walang hiya. Isipin po natin, no? Hindi lang tayo ang nangangailangan. Tsaka palagi na, sa lahat ng aspect, sa lahat ng konsepto ng buhay, palagi na iisipin ninyo yung kapakanan ng ibang tao. Yung hindi yung sarili lang ninyo. Baka kasi mamaya mainam. Baka today, tomorrow, Wednesday, the following days, may mag-put up din ng mga community pantries. Baka naman mamaya, dakotin naman ang dakotin ito. At, wag yan magsilbing paraan para magtamaran tayo. Yan ho'y mga pantawid lang. Hindi ibig sabihin yan susustinihan yung pangangailangan ninyo araw-araw. Aba. Oo. Hindi ako nagsishare muna. Ako naman medyo nagpaparinig lang. Kung sa maghapon, sadyang wala kayong pagkukunan, alam ninyo sa inyong sarili, wala kayong hanap buhay, wala kayong pagkakakitaan, mahina na ang pangangatawan ng miyembro ng pamilya, ang tao sa bahay ay isang senior citizen na pareho. Siguro naman with their exemptions. Baka ikakoy may mag-araw-araw, may magtatagoy. Paubayan na ho natin sa kanila. Pero sana naman, baka naman macho pa kayo sa akin. Baka naman mas gwapo pa kayo sa akin. Pagkatapos pipila kayo araw-araw, tapos kung makapagdakot pa kayo ng mga items doon sa food items doon sa community pantry, kayo pa yung mas malupit. Mahiya naman kayo. Mabuti ng mabuti. Let me know nga rin pala, no, kung sakasakali man, kagaya halimbawa nito, si Raymart Horbina, balikan ko lang. Raymart Horbina, nasa inyo sa atin dito. Ayan, no, may pinadala siyang picture dito. Sir, first day po namin mag-pantry. Saang lugar yan nakalagay, Raymart? No? Katuwa, Sulyap, ano ito? May nakalagay dito, Sulyap Bayan Mobile Community Pantry. Ayan. Maganda ito. Ano ito Sulyap Bayan na to? Organization ba ito? Regardless. Ang importante rito, meron ditong noodles. Kakatuwa, Ayan, isinend sa atin sa messenger just this morning. May itlog, may noodles, may kape, may repolyo. Ano pa ito? May ano ito? Ano ito? Noodles, canton, or chami na lulutuin. Ayan. Magsilbi sana po itong inspirasyon, no? At malaki ho ang maitutulong nito. Ngayon, hindi dapat marangya. Baka naman kasi yung iba, Engineer Marjon De Castro, Engineer Nicole Polo, baka yung iba naman doon pa mamili sa SNR. Nung mga corned beef, fruit salad, wag. Mamimihasa ho yung mga yan Tama na ho yung nagiging standard ngayon, no? Nung ipinamimigay, repolyo, gulay, itlog, bigas, noodles, kape, ayan, tama na ho yan ganyan. Mamimihasa ho yan kung balalagay nyo pa ng spam. May queso di bola pa. Now, on our part, sana lang, magsilbing inspirasyon nito. And again, at this point in time,
Sa ngayon pa lang, pinasasalamatan na po natin. Yan, kagaya ni Raymar Turbina, meron akong kausap kagabi. Nasaan ba yun? Sana mahagilap ko pa. Napailaliman na ng gusto eh. Nako, wala na, no? Sayang. Hi. Kasi ano to eh, magandang magsilbing inspirasyon para sa atin. Ha? Sana mabuklat ko pa. Saan napapunta yun? Di bale. O anyway, sige. Magsilbing inspirasyon yan at tularan sana ng iba. Baka naman kasi mamaya, oy, ito rin, paalala ko ha. Baka naman mamaya. Wala naman problema sa mga politiko eh. Ipagpasalamat din natin yan. So, malaki rin naman ang natitipid, lalo na yung mga politikong hindi naman naglalabas ngayon because of COVID. Medyo malaki-laki rin naman yung naipon. Yung lalo na yung mga hindi nagpapakita, ha? Pipip! Lalo na yung mga hindi nagpapakita, kahit doon na lang sa community ninyo. Ito lang paalala ko lang. Baka naman kasi mamaya mas malaki pa yung pangalan ninyo doon sa community pantry na nakalagay. Wag naman, liitan nyo na lang. Alam naman siguro ng mga kapitbahay ninyo or within your community na yun yung bahay ninyo. Di ba? Wag nyo nang lagyan. Baka mamaya kasi magpagawa pa kayo ng tarpaulin. Masisira na yung concept eh. Mapopoliticize na ho ito. Mas mainam kasi sana, basta't nakalagay lang dyan, community pantry. Tapos lagyan nyo yung ginagawang panuntunan ngayon. Ilagay nyo na lang sa tapat ng bahay ninyo. Tama ba yon? More or less naman kasi, alam ng mga kapitbahay ninyo, na bahay ninyo yun kung kayo ay politiko eh. Di ba? Ay ilagay nyo na lang, halimbawa ay magbigay ng ayon sa kakayanan. O mahalay mo, may politikong maglagay dyan sa inyong barangay, sa harap ng bahay niya. Nakita nung kapitbahay na medyo may kaya din sa barangay nila. I-centralize na nila doon sa politiko yung mga donasyon nila. At sa pamamagitan ng politiko na nag-initiate ng community pantry sa kanilang barangay, o hindi may masustain yung everyday pantry, no? Maganda yung gano'n. Wag naman sanang baka mamaya magpagawa pa kayo ng tarpaulin. Wala naman masamang tumulong. Pero sana mas feel, mas ramdam. Yung again, dapat mula sa puso. Baka naman kasi mamaya mga habol. Ano ba yan? Kung makakuha naman ng itlog, tatlo-tatlo. Ay, wag yun. Babalik po sa inyo ng mali yun. May mga kilala kasi tayo nagbibigay nga. Pagtalikod naman ng binigyan, minumura nung nagbigay. Ay, nako, hindi ho kayo pagpapalain kapag kagayon, no? Kung sadya na kayo, magandang tip, kung kayo ay mag-i-initiate sa inyong barangay ng community pantry, make sure to yourself na yan ay mula sa inyong puso. Na kung may makita kang, siguro kaya 5 iklog yung kinuha niya, siguro malaking pamilya. God bless you. Ayan. Dapat gano'n. Hindi yung tek na ito, 5 itlog ang kinuha. Mabilukan ka sa... Ay, hindi. hindi ho kayo pagpapalain kapag kagayon. Mabuti na yun, nagbibigay tayo ng tip. Okay? At sana, sabi ko nga ho sa inyo, wag naman sasamantalahin. Baka naman kasi mamaya, alam niyo naman, sa bawat lugar naman, tayo naman hindi naman tayo pinanganak ng kahapon tayo naman ay mapag-obserba. Meron kasi mga tao, pagka misa naman, pagka binigyan mo na ng isa, gusto pa yung makadalawa, 3, 4, 5. Pagkatapos alam niyo yung namimihasa naman, wag naman gayon. Hindi naman pa rin iaasa ninyo maghapon. Hindi naman para bukas sila uli. Meron pang ibang mga tao maaari ding mga ngailangan Ipaubaya naman natin sa kanila. Di ba? Kaya nga siguro, pagka minsan may mga programa, pagka minsan nakapila lagi sabihin mo, hindi ka na ba nawala ng sakit? 10 taon mo nang ipinapakita itong resetang ito, hindi mo na babaguhin yan. May ganyan klase ng mga tao.
Ay, nabigyan mo ng 10 beses. Tinanggihan mo ng isa dahil walang-wala ka na rin naman. Mula naman sa puso din niya ibinibigay mo. Alam mo, tinanggihan mo ng isa, nabigyan mo ng 10, ay aamurahin ka rin. Hintik na ganyan klase ng mga tao, no? Walang kasiyahan eh. Ayan yung, sige, baka may nakikinig. Pagka ganyan naman na ugali ng tao, lalo namang hindi pinagpapala. Sige kayo. O hala, hindi ako nananakot. No. O sige ha, magandang ano yan ha, magsilbing inspirasyon sana yung mga community pantry na yan para doon sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Ay, sige, at doon sa mga maglalasing, doon sa mga mag-iinom, o ayan, may panuntunan din dito, tumagay ng naayon sa kakayanan. Ano ibig sabihin? Sa lakas ng pangtoma. Oo. Mamulutan ng ayon sa pangangailangan at higit sa lahat, mag-ambag kung kinakailangan. Marami akong kilala pagdating sa inuman, ang ambag lang kwento. Yung kwento naman walang kwenta. Sige po, nevertheless, medyo binuksan natin yung topic na yan. No? At sabi ko nga sa inyo, sana magsilbing inspirasyon para sa atin, makapagdulot tayo ng tulong doon sa mga nangangailangan, mabuhay po kayo, higit kayo pagpalain ng ating poong may kapal sapagkat kayo ay tumutulong sa mga nangangailangan. Magandang araw po, mamaya pong 3 p.m. Ayan, makinig kayo mabuti, pahabol. Sabi ni SK Chairman Rolden Garcia ng Barangay Ibabang Dupay, mamaya pong 3 p.m. may opisyal na sisimulan ang Community Pantry on Wheels sa Barangay Ibabang Dupay sa mga nagnanais pong mag-donate at matulungan sa harap po ng simbahan ng San Isidro. Maraming salamat po. Okay, thank you. SK Chairman Rolden Garcia. Doon sa mga interesado, sana nga, hindi ko ang pinagdududahan itong si SK Chairman eh. Okay. Sana nga lang, doon sa iba. Mamaya may pa-Gcash pa yung iba. Mamaya kung saan naman magastusin yung pera mabuti na yung nagpapaalala tayo. Napakaganda ng layunin ng Community Pantry. Sana naman huwag nang haluan ng politika para hindi masira ang magandang layunin nito mula naman kay Bong Brigoli ng Owens The Ward Farm. Okay? Good morning, retired PNP Chief Colonel Recaredo Sarmiento. Good morning, Ma'am LV Abenido. Okay, thank you so much. Marami sadyang inspired dito. No? Dami nagte-text sa atin. Hindi ko na lang nabasa yung iba. Until tomorrow, ito po ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Again, always remember that every day may not be good, but there is always something good in every day. Pray, hope, and don't worry. Be a blessing to everyone. Good morning. Pagpalainawa tayo ng ating po may kapal. Pag-usapan natin, tatalakay sa mga kaganapan sa ating lokalidad. Pag-usapan natin, hihimayin ang mga usaping umiiral sa bawat pampublikong tanggapan. Makinig na at pag-usapan natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigan Arnel Avila. Pag-usapan natin.